Hello mga guys, for today's video, buko pandan champurado naman ang ating gagawin. So tara. So to start with, eto nagsaing tayo ng malagkit. Mga ano to, around 500 grams or kalating kilo ang aking sinaing. At ayan, so once na kumulo na siya, no, medyo nagkanin na, halu-haluin lang natin maigi. At medyo hinaan natin yung ating apoy para maiwasan yung pagtututok sa ilalim. At ayan, dagdag tayo ng konting tubig para medyo lumabnaw siya ng konti kasi medyo nagkanin na siya, no. At ayun, patuloy lang ang ating paghalo para ma-distribute yung ating tubig sa ating champurado at maiwasan yung patagal yung mga naninikit sa ilalim. Kaya na bahala magtansya mga guys. So eto, ako nagdagdag ulit. Kaya na bahala magtansya kung gaano karaming tubig ang inyong ilalagay. At sunod na ilalagay natin yung ating Coco Mama gata powder. Pwede na kayo maglagay nung fresh na nyug na pinagbigaan. Sa akin lang ito, mas nakakatulong kasi ito para hindi madaling mapanis, unlike kasi nung yung natural na gata na yung sariwang gata. At ilalagay ko siya rito habang medyo kanin pa yung ating malagkit, para kapag pumutok na yung bigas niya, andun kakapit yung creaminess na flavor. So halu-haluin lang din siya occasionally kasi para maiwasan nga yung paninikit sa ilalim. So yun, medyo ang lasa na nung gata. At next nating ilalagay natin, no, yung ating condensed na pandan flavor. Yan ang una natin magiging parang yan ang pinaka main na pampalasa natin at pampakulay syempre sa ating pandan champurado. At next na ilalagay natin ay ang ating evap. Pero dito sa recipe ko na to, ginawa ko yung ating evap panghilamos at pangsimot ng mga naiwang evap, naiwang condense or naiwan doon sa pandan natin doon sa jersey na pandan flavor. Medyo siya sticky at talagang ang daming naiwan, kaya yun ang ginagamit ko pang hilamos. Kung meron pa kayo nung Coco Mama na liquid, kanina yung una kong nilagay, pwede rin yun na lang ang ilagay ninyo. Or either sa evap, kung sa dalawa na. At next na ilalagay natin ay food coloring. Pwede rin kayo maglagay nung pandan extract na pandan, yung kulay green mismo, kaso
na itong mga time na to ay wala kasi ako mahanap sa market. Kaya ang available lang is yung food coloring na green. Kaya ayan, konting halo pa. Ano lang ng konti. At sunod natin ang ating asukal. Depende na sa inyo mga guys kung gaano karami or kung ano yung preferred na tamis ninyo. At syempre, at pang balance natin asin para iwas umay factor. So, ayan, halu-haluin lang maigi. This point, expect nyo na medyo maglalapot siya lalo dahil dun sa asukal na magkakaramelize. At next, nilalagay natin yung ating pandan extract. Actually, ito lang ang naging available sa hindi nga siya available hiningi ko nga lang siya sa mama ko. At ayun, yun ang naging alternate natin dahil wala tayo ng kulay green na pandan na flavor. At ayun, halu-haluin lang siya mga guys hanggang sa at dahil nga medyo lumapot nga siya dahil dun sa asukal na nilagay ko kanina, ayan, pampalabnaw ko is yung aking natirang gatas. So almost goods na tayo dito mga guys Sa iba pwede mo siyang lagyan ng sago or mais pero ako ito na lang, okay na ito lang tong recipe na to, okay na kahit hindi mo nalagyan ng sago or mais. Keso, yung iba may keso rin. So ayan, hintayin na lang natin kumulo ng konti at ayun ang ating pandan champurado. Palike at subscribe naman po dyan sa ating mga manonood. Maraming salamat and God bless.